Oh. BBM resign! BBM bangag! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM bangag! Laban para sa bayan! Laban! Laban para sa bayan! Laban para sa bayan! Yan po. Nandito po tayo ngayon sa EDSA. Nilalaban po natin. Oh. Laban na ito ay para sa mamamayang Pilipino. Ngayon, magsalita ka Muntinlupa TV. Dahil sabi ko, huwag kang i-hide, huwag mo i-hide dyan. Ang sabi mo, gumagantay ka. Nasa na po O sige, ang sabi mo, pangako gumaganda. niya, nabibigyan niya ng pabahay Huwag na ang kami mga magganto. maraming Pilipino. Anong matatalo Nasa na po ang sinasabi niyang bababa na ang magrarally gasolina. at i-impeach Sara? Ano i-comment nito? Marami pong pangako na hanggang ngayon ay Muntinlupa TV, puro akala mo katanungan sa huwag yung i-hide dyan. 2025. Ang bahala dyan. Paano na po ang mga mahihirap na tao? Paano na po ang mga taxi Wala kang driver magagawa. na ang dating Wala kang kinikita magagawa. ay libo-libo? Ngayon po ang kinikita nila ay 500 piso. Yan po ba ay makakasya para sa isang pamilya ang 500 piso? Nasa na po ang mga jeepney driver na ang dating kinikita ay libo-libo. Ngayon po ay wala ng 1,000 ang kanilang kinikita. Yan po ang isa sa mga hinaing ng ating mga marantang Pilipino na totoong naghihirap at patuloy na naghihirap sa ating bayan. Paano na po ang mga OFW na naghahanap buhay ngayon na sila ay nangangarap upang mapagtapos ang kanilang mga anak? Pero patuloy ang kahirapan at patuloy na hinahanap po natin ang maraming katanungan. Nasa na po ang yaman ng Pilipinas? Nasa na po ang gold? At iba-iba pang mga issue na dapat pong sagutin ng gobyernong ito. Nasa na po si Juan de la Cruz ngayon na patuloy na 3 beses kumakain sa isang araw. Ngayon ay 2 beses na lang. At bisan ay 1 beses pa. Tayong mga Pilipino na patuloy na nakakaramdam ng kahirapan. Subalit, ang mga politiko ay patuloy na tumatanggap ng bilyon-bilyong salapi para sa kanilang pamilya. Pero tayong mga taxpayer, bumili ka, bayad ka agad ng tax. Samantalang sila, hindi sila nahihirapan bagkos namimili pa ng kung ano-anong mga mayayaman na kagamitan para sa kanilang pamilya. Magagarang bahay, magagarang eroplano na patuloy na nakikita po natin sa social media ngayon. Kaya nandito po tayo sa 2025, pinaparamdam po natin sa mga kababayan nating Pilipino na nasa na po ba ang Pilipinas ngayon na patuloy na naghihirap ang gasolina. Nasa 60 pesos na po, 64, 63. Paano pa may mauuwi ang ating mga kababayan na umiiyak na hindi na nilang kayang pag-aralin ang kanilang mga anak? Nasa na po ang PhilHealth? Nasa na ang pera ng PhilHealth? Nasa na po ang pera ng GSIS? At iba-iba pang mga departamento. Yan po ang hinaing natin sa gobyernong ito. At hinaing natin sa ating presidente na si BBM, na dapat po siya ay magsalita at ipaalam sa taong bayan kung ano ang nangyayari. Sa limpak-limpak, bilyon-bilyon at trilyon-trilyong pera na hindi natin malaman kung nasa na. Kaya patuloy kami nagsasalita. Ano na ang mga kababayan natin nandito sa bansa. Please, alam natin na may iahayag natin ang ating saloob na laban ng gobyerno ito. Nasa na po mga congressman, nasa na po mga senator. Kaya ano wala,
alis. Yan. Yung Mug-it man yun? Vlogger yata man siya. Si Ma'am Letlet, oh. Speaker na nagsabi dito sa iba't ibang departamento. Maraming katanungan na dapat po natin ilabas at maraming katanungan sa mga nakapwesto na dapat sila'y magsalita kung nasa na ang pera ng taong bayan. At ang BICAM, nasa na po yan ang sinasabi po natin na bakit pinirmahan na pagkadami-daming blanco. Yan ang isa sa mga question ng ating mga taxpayer na katulad po natin na naghihirap at nagbabayad. Umili ka ng isang konti, bayad tayo sa tax. Kaya ipinapakita po natin na tayo po ay may karapatan at magsalita laban sa gobyernong ito. Dahil tayo po ay mga Pilipino, tayo po ay mga taxpayer. Nasa na po sila ngayon? Yan ang mga katanungan po natin na dapat sagutin ni President BBM Marcos. At nasa na po ang sinasabi po natin na sinasabi ni Titi Sara na lahat ng tumatakbo ay magkaroon po tayo ng drug test. Pagsimula po yan kay Pangulong BBM, yung health polygraph test, gawin po natin yan. Bago po tayo pumoto, kailangan po nilang ipakita na meron po silang drug test. Kaso nakapag-file na sila. Hindi man lang sila nagpa-drug test. Na patuloy po nilang pinahihirapan at patuloy po nilang ini-question, lalong-lalo na itong contribution fund. Kaya kami po rito, ang lagi po namin sinisigaw, protect BP Sara Duterte! Protect BP Sara Duterte! Bakit? Bakit po natin sila pinaprotektahan? Dahil si BP Sara po ay hingalay ng 32 million Pilipino na naniniwala na sila ay nagsasabi ng katotohanan. Katulad din po ng kanyang ama na nagsasabi at nagpakita ng totoong paglilingkod sa bayang ito. Ngayon, nasa na po yung mga tinatanong natin na patayan sa iba't ibang lugar. Meron po tayong narinig na isang pamilya pinatay ng isang ama. Bakit po? Dahil lulong sa droga. Nasa na po yung bata na pinatay ng magulang. Dahil ano? Dahil lulong po sa droga. Yan po ang isang mga katanungan natin sa gobyernong ito. Na sagutin po natin na bakit bumabalik po lahat ng iskalawan, pamamatay tao, drug lord, iba't ibang mga krimen. Yan, may narinig na lang po tayo na nagkaroon ng hostage. In-hostage ang 2 taong bata. Bakit? Dahil sa drugs. Kaya tayo, nandito ngayon, dahil pinaparating po natin sa ating mga kababayan at mga nagmamahal at maralitang Pilipino na dapat nating malaman na ang Pilipinas ay punong-puno ng sindikato. Ano po ba ang nangyayari sa ating bayan? Kami po ay instrumento lang na naghahayag ng bawang katotohanan para ilaban po natin ang yaman po natin, napakayaman po ng Pilipinas. Isipin mo, ang budget po natin ay trilyon, 115 million Pilipino. Ang budget natin trilyon. Di ba napakayaman natin? Yes. Kung pabahay lang, kayang-kayang ibigay ng gobyernong ito. Libreng pag-aaral. Katulad sa mga ibang bansa na Asian country na libre lahat. Ang paggagamot, ang operation. Bakit libre sa ibang bansa? Bakit dito hindi natin pwedeng gawin? Eh samantalang napakalaki ng budget natin. Yan ang isa sa mga katanungan po natin na dapat
ihayag ng gobyernong ito na dapat libre lahat, simula ng ipinanganak hanggang sa maging kolehiyo, lahat ay libre. At pag nagkasakit ka, lahat ay libre. Bakit ang ibang mga mayor na ibibigay po nila yan? Dahil ang laki ng mga budget po nila. Yan ang isang hinaing po natin sa bayan na dapat po tayo magsama-sama at ibigay natin sa mamamayan na tayo ay nagmamahal sa ating sariling bayan. Tama po ba? Tama. Tayo po ay magsama-sama dahil itong pinaglalaban natin, ito ay laban para sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya isang sigaw lang po, laban para sa bayan! Laban para sa bayan! Laban para sa bayan! Patuloy po tayong manalangin at tingin tayo ng Panginoon na ibinigay na ang ating panalangin na peaceful na bumaba na po ang ating presidente para maramdaman natin ang yaman ng Pilipinas. Maraming salamat po, Chokran!